Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw may mainit na kaganapan raw sa Senado. Isang manifestation mula kay Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ang tila naging game changer sa usapin ng impeachment ni VP Sara Duterte. Pero teka, naipaalala rin si Tio Moreno kung itutuloy raw ang trial at manalo si VP Sara, humanda kayong lahat. Baka kayong lahat may kaso rin raw at ay matindi. Kaya tara na, himayin natin yan. Ayon sa ilang ulat nga sa pagbubukas ng sesyon kaninang umaga tumindig si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Sabi niya, if we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Dagdag pa niya kapag lumampas sa petsang yan at hindi natapos ang trial, wala na raw constitutional authority ang 20th Congress para ituloy pa ang kaso. Ibig sabihin, kahit anong pilit pang araw, wala na sa poder ng batas. Sa madaling sabi, ang impeachment ay tila may expiration date at kung hindi ito natapos bago ang deadline, automatically nullified ito. Kumbaga nga raw, wala ng visa. Wow, that's one major checkmate move! Kung totoo, kasi kung pagbabasehan mo ang timeline, parang imposible na rin maituloy ito kung walang political will o kung ayaw talaga ng majority ng Senado. Ngayon naman, pasok tayo sa post ni Tio Moreno. Sabi niya, and I quote, "Even from the very beginning, the impeachment is constitutionally infirm. If you push through with the trial and VP Sara wins, humanda kayong lahat. Kayong lahat may kaso." Grabe, Tio! Straight to the point. Parang sinasabi niyang kung walang basehan ng impeachment mula pa sa umpisa, hindi lang ito politically motivated, kundi delikado pa sa mga nagtatangkang magpatuloy rito. At yung linya na humanda kayong lahat. Aba, parang warning shot ito Parang sinasabi niya, huwag kayong masyadong kampante. Baka kayo rin ang kasuhan later on. Pero ang tanong nga raw, may legal basis ba ang babalan niyang ito? Well, kung titingnan natin ang sinabi ni Tolentino na wala ng constitutional authority kapag lumagpas sa June 30, 2025, baka nga may punto si Tio. Kasi kung wala ka ng kapangyarihan para ipagpatuloy ang kaso pero itinuloy mo pa rin, baka may abuse of power na yan, di ba? Ngayon, silipin natin ang ilang makukulit at makabuluhang comments sa post na ito. He should have manifested his Duterte support from the very beginning. Baka nanalo pa siya. Parang may patama kay Tolentino to. Parang sinasabi ng netizen, tol, kung noon pa naging vocal ka na sa suporta mo kay VP Sara, baka mas malakas o lumakas pa ang political standing mo. Pero ika nga nila, better late than never. Redemption knows no time. Ika nga, victory is for our country and Filipinos. Wagi si Darna. Medyo cryptic. Pero ang dating nito, panalo raw ang bayan kapag nagtatagumpay ang rule of law. Hindi ang drama o pabida. Wagi si Darna, ibig sabihin hindi kailangan ng superhero kung tama ang proseso. Ganda ng punto. So anong ibig sabihin nito para sa buong impeachment scenario? Legally, kung tama si Tolentino, then this impeachment trial has a deadline, June 30, 2025. Kung hindi natapos,
automatic na lusaw at kung may magpipilit pa, baka sila na ang lumabag sa saligang batas. Politically, ang manifestation ni Tolentino ay tila pahiwatig ng shifting tides. Hindi na ito simpleng let's wait and see. Ito ay klarong pagbibigay linaw na may constitutional limitations ang Senado. Sa parte ni Tio Moreno, malinaw ang kanyang posisyon. Kung tuloy ang kaso at manalo si VP Sara, ang mga nagtulak nito ay maaaring managot. Isa itong mensahe na nagsasabing huwag kayong maglaro sa apoy kung hindi kayo handang masunog. Ang bottom line, makakatinig ng bayan. Sa larong politika, hindi lang numbers game ang mahalaga, pati timing at legal limits. Kung totoo ngang walang kapangyarihan ng Senado na ituloy ang impeachment case matapos ng June 30, 2025, baka nga wala na ring saysay ang lahat ng ito. At kung ipipilit pa rin ito ng ilan, baka hindi lang sila malagay sa alanganin, kundi mas lalong mapagtibay ang suporta para kay VP Sara Duterte. Kaya sa mga nagtutulak ng impeachment, mag-isip-isip na, baka kayo raw ang na-impeach ng taong bayan. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, huli na tol, markado ka na sa taong bayan, lalo sa Visayas at Mindanao. Sinayang mo ginawa sa'yo ni PRRD, pahinga ka na. Di ka pwede maging lingkod ng bayan. Wala sa credibility at respeto sa sarili mo. Sayang si Tolentino. Binuo at pinaganda ni FPRRD political career niya. Siya rin ang sumira, hindi nag-isip. Gusto ko matuloy ang bloodbath para makilatis ang mga pinagyayabang nilang ebidensya. Mas matamis ang panalo ni VP pag naipanalo sa labanan at hindi sa technicality. She has nothing to fear. Nasa kanyang enough to vote to acquit kahit pa siguro magkabayaran pa ng bilyones sa mga senador. What you think? Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayuin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!